Ano ang gagawin mo kung may mga bansa na gustong angkinin ng bansa nyo? Mahalaga pa rin ang tanong na ito, lalo na't sinubukan ng Russia na sakupin ng Ukraine at may banta ang Venezuela na angkinin ang malaking bahagi ng Guyana. Huwag nating kalimutan na hindi rin nagdadalawang isip ang United States na maglunsad ng mga military campaign laban sa ibang bansa. Naranasan ito ng Iraq at Afghanistan noong 20th century. Laging may mga leader na gustong palawakin ang kanilang kapangyarihan o sakupin ng ibang bansa para sa nationalistic o personal glory. Kailangan maging maingat ang mga leader sa pagpili ng target. Kapag mali ang kalabang kanilang napiling banggain, baka mapunta sila sa digmaang hindi nila kayang ipanalo. Kaya naman tignan natin ang 8 bansa na halos imposibleng sakupin sa taong 2024. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Pero bago tayo magsimula, may ilang paalala. Ipinapalagay natin na ang pagsalakay ay paggamit ng mga puwersang militar para sakupin ang teritoryo ng ibang bansa. Hindi ito tungkol sa pagpapakawala ng nukes para wasakin ang teritoryo at pagkatapos ay aangkinin ito. Hindi yung pagsalakay. Magiging mitya ito ng pandaigdigang tunggalian. Pangalawa, hindi lang tungkol sa pagsalakay sa teritoryo ng isang bansa ang pinag-uusapan natin. Para sa isang tunay na pagsalakay, kailangan mong talunin ang kalaban at ipataw ang iyong kontrol sa teritoryo para hindi na ito makabangon at labanan kang muli. Ang pagsalakay ay tungkol sa kontrol at may ilang bansa sa listahang ito na nagpapakita ng ganitong mindset. Simulan natin sa isang bansang imposibleng sakupin at ganun pa rin sa pagpasok natin ng 2024. Laging advantage ng Russia ang laki ng teritoryo nito sa loob ng maraming siglo at napapanahon pa rin ito. Ito ang pinakamalaking bansa sa mundo pagdating sa lawak ng lupa at malayo pa sa mga sumunod. Ayon sa World Population Review, ang Russia ay may lawak na 10.63 million square miles at kumukuha ng higit sa 11% ng lupain ng mundo. Ang susunod na pinakamalapit na bansa ay ang Canada na may 6.2 million square miles ng teritoryo. Pero hindi lang ang laki ng Russia ang dahilan kung bakit imposibleng sakupin ito, kundi pati na rin ang kanilang klima. Sobrang lamig sa Russia tuwing taglamig. Ayon sa Reuters noong December 2023, ang Siberia, isang malawak na rehiyon sa Russia at Kazakhstan, ay nakapagtala ng napakalamig na temperatura na negative 68.8 degrees Fahrenheit. Sa parehong panahon, naranasan ng Moscow ang record na dami ng snowfall. Kaya hindi lang kailangan dumaan sa malalawak na lugar para makalapit sa mga pangunahing lungsod ng Russia, kundi kailangan din nilang maghintay sa mga mas maiinit na buwan ng taon o maglakad sa mga temperature na sobrang lamig para sa mahabang panahon. At habang nangyayari ito, haharapin nila ang mga puwersa ng Russia na eksperto sa cold weather warfare, habang ang invading force ay nagtatangkang mag-usad kahit kaunti, aatakihin sila mula sa ere habang umatras ang Moscow sa kanilang mga fortification. Kung sakaling makalampas ang mga ground troops sa snowfields, magiging pagod na sila at kailangan harapin ang mga puwersa ng Russia na well-rested at fortified. Hindi maitatanggi na ang Russia ay sobrang lamig para sakupin. Mas lalo pang bumaba ang posibilidad kung susubukan ng isang bansa na sakupin ito mula sa hilaga. Ang malaking coastline ng Russia ay maaaring magmukhang magandang prospect para sa coastal invasion, pero kailangan pa rin dumaan sa Arctic Ocean. At ano ang ibig sabihin nito? Mas malamig na temperatura habang sinusubukan nilang depensahan ang Russia. Mayroon ding maliit na issue ng Russia na isa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Ayon sa Global Firepower, pangalawa ang Russia sa mundo sa lakas ng militar, nasa likod ng Estados Unidos na may higit sa 1.2 milyong tao sa kanilang militar na nakakalat sa active forces, reserves at paramilitary troops. Kahit sa isang himala, kung makakalampas ang isang invader sa terrain,
Haharapin nila ang isang hukbo na malamang ay tatambakan sila sa dami. Dagdag pa rito, ang agricultural sector ng Russia, lalo na ang grain industry, ay nagbibigay ng sapat na pagkain para maging self-sufficient ang bansa. Kaya magkakaproblema ang invader dahil ang militar ng Russia ay maghihintay at hahayaan ang kanilang mga kalaban na mapagod bago sila palayasin. Kaya ang Russia ay maaasahan sa laki ng teritoryo nito para labanan ang mga invader. Ang susunod na bansa sa listahan ay hindi kasing laki pero malayo sa pagiging maliit at mas marami ang populasyon. Ito ang China. Kapag pinagsama ang active military personnel ng China kasama ang kanilang reserves at paramilitary, umabot ito sa 3.135 milyong tao. Ayon sa Global Firepower, pangatlo ang China sa pinakamalakas na militar sa mundo. Dagdag pa dito, ang China ay isang bansa na may higit sa 1.4 bilyong tao, na higit sa 600 million ang fit para sa military service at 19.7 million ang umabot sa military age kada taon. Ngayon, malinaw ang problema para sa isang invading force. Mas marami ang tao sa China na pwedeng ilaban sa sino mang papasok sa teritoryo nito kumpara sa halos kahit anong bansa sa mundo. Pero hindi sapat ang manpower lang para labanan ang pagsalakay at aware ang China dito. Kaya naman ang presidente nitong si Xi Jinping ay naglaan ng mga nakaraang taon para i-overhaul ang militar ng bansa. Ginagawa itong modernized para makipagsabayan sa kahit sinong militar sa mundo. At tuloy-tuloy ang pagdating ng equipment. May nukes ang China, pati na rin Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs. May fleet ng modern helicopters at fighter jets at isang powerful navy na pangunahing nakatuon sa pagprotekta sa kanilang coastline. Hindi matitinag ang military-industrial complex ng China. Naglaan si Xi ng 227.79 billion para sa militar ng China noong 2023. Pero ang totoong budget nito ay maaaring malapit sa 700 billion kada taon kapag isinasaalang-alang ang purchasing power nito. Halimbawa, ang China ay gumagastos ng tungkol sa 1/16 ng ginagastos ng Amerika para sa average na sundalo. Ibig sabihin, kaya nitong mapanatili ang malaking puwersa nito sa maliit na halaga kumpara sa bansa na malamang ay pinakamalaking banta nito. May issue rin sa terrain. Ang mountainous terrain ng China ay isa sa pinakamalaking advantages nito dahil umaasa ito sa sariling geography para pigilan ang anumang malaking mechanized forces. Alam din ng China ito kaya nagtatayo sila ng malaking mechanized force para labanan ang sino mang makakalusot sa terrain na ito. Mahirap i-invade ang China. Ang India ay pwedeng tingnan bilang option pero alam ng China ang banta na ito. May mga sundalo sila sa Line of Actual Control o LAC para ipakita sa mga invaders na hindi sila makakapasok ng walang laban. At kahit pagsalakay mula sa dagat, mahirap din dahil sa malaking naval fleet ng China na may 730 ships kasama ang higit sa 100 patrol vessels at 78 submarines. Ang konsepto ng datong o Great Unity ay nangangahulugang pagtutulungan para sa kabutihan ng nakararami. Ito ang pilosopiya na ginagamit ni Xi Jinping para palawakin ang kapangyarihan ng China at hikayatin ang military na ipaglaban ang bansa laban sa anumang pagsalakay. Ngayon punta tayo sa Mongolia. Ito ay hindi ganoon kalakas na militarily. Nasa ika-79 na lugar ito out of 145 global firepower ranking na may 35,000 na sundalo at halos walang air force. 6 lang ang combat-ready craft. Wala ring navy ang Mongolia dahil landlocked ito. Ibig sabihin, walang coastal invasion na pwede mangyari. Kaya, hindi na nila kailangan mag-aksaya ng resources sa depensa sa dagat. Pero, ang Mongolia ay nakita na ang matinding pagbagsak mula sa dating trono nito bilang sentro ng isa sa pinakamalaking imperyo sa Asya. At ang kakulangan nito sa military force ay magmumukhang madaling target ito para sa invasion, kung hindi lang dahil sa isang bagay, ang dalawang bansang katabi nito. Nasa pagitan ng Russia at China ang Mongolia, at matalino ang mga leader ng bansa na nakakuha sila ng pabor mula sa dalawang ito.
Ayon sa mga diplomat, ang kooperatibong ugnayan ng Mongolia sa parehong bansa ay matagal na bago pa man si Putin at Xi, hanggat napapanatili nila ang balanse. Walang banta ng invasion mula sa alinman sa dalawa. Sa katunayan, parehong may malaking mawawala ang Russia at China kung sakaling mag-invade ang isa sa Mongolia. Classic na paraan ng depensa ito. Befriend the biggest guys in the yard. Ang Mongolia rin ay mayaman sa resources, may mga coal at fluorite deposits kasama ng iba pang mahahalagang metal tulad ng copper, silver at gold. Malakas ang trade relationships ng Mongolia sa Russia at China na nagbibigay sa bawat isa ng access sa mga resources na ito at wala sa kanila ang magiging masaya kung ang isa ay maglulunsad ng invasion. Susubukan ng China na pigilan ang Russia at lalaban ang Moscow laban sa Beijing. Dahil dito, nasa interesanting posisyon ang Mongolia na umasa sa isa para depensahan laban sa isa pa, habang nakadepende rin sa parehong bansa para depensahan ito laban sa anumang iba pang bansa na maaaring magtangkang mag-invade. Mayroon din itong ilang geographical advantages. Ang Hengyang Mountains ay umaabot ng halos 500 miles sa northwest at southeast ng Mongolia na nagpapahirap para sa kahit anong bansa na maglunsad ng air attack. Kung sa lupa maglalakbay ang mga invaders, kailangan nilang dumaan sa malawak na steppes na hindi lang malamig kundi tuyot din na may kaunting ulan para suportahan ang mga sundalo. Sa katunayan, ayon sa National Geographic, ang pangunahing dahilan kung bakit nagawang magtayo ni Genghis Khan ng imperyo mula sa Mongolia ay dahil sa 15 taong sunod-sunod na mild weather at helpful rains na nagbigay daan sa kanyang mga tropa na tumawid sa steppes papunta sa ibang teritoryo. Hindi madaling sakupin ang teritoryong ito, at kung isasama pa ang mga alyansa ng Mongolia sa China at Russia, parehong may self-interest. Walang malaking banta sa bansang ito na nasa malayo at puro matataas na bundok. Ngayon, lilipat tayo sa isang bansa na ilang beses nang sinubukang sakupin pero palaging nabibigo. Ang Vietnam. Maaring nagtataka kayo kung paano napasama ang Vietnam sa listahan. After all, nagawang sakupin ng France ang Vietnam na tinuring itong teritoryo nila noong kalagitnaan ng 19th century. Pero ang European superpower ay wala na sa kontrol ng bansa. Ganon din ang United States na naglunsad ng sarili nitong failed invasion noong 1960s at pati na rin ang China na sinubukang sakupin noong huling bahagi ng 1970s. Bakit nabigo ang mga invasions na ito? Ang simpleng sagot ay dahil hindi tumitigil ang labanan sa Vietnam kapag sinubukan ng puwersa ng mananakop na sakupin ito. Ang France, na humawak sa bansa ng halos isang siglo, ay natutunan ito ng first hand nang pinangunahan ni Ho Chi Minh ang 4 na buwang siege laban sa Dien Bien Phu garrison nila noong 1954. Bumagsak ang Dien Bien Phu at umalis ang mga Pranses. Malinaw na napagdesisyonan na masyadong maraming abala ang Vietnam. Natuto rin ng US ng parehong aral sa kanilang invasion. Nagsimula noong 1964, kasunod ng Vietnamese attack sa USS Maddox at natapos sa paglagda ng Paris Peace Accords noong 1973. Sa loob ng isang dekada, ang mga guerrilla warfare tactics ng Vietnam ay ginawang halos imposible para sa US na manalo sa digmaan. Pinilit ang mas malaking bansa sa isang battle of attrition na masaya itong iniwan. Sa China naman, sinubukan nitong palayasin ang mga puwersa ng Vietnamese mula sa Cambodia noong huling bahagi ng 1970s. Nabigo ito dahil sa banta ng Soviet Union, dahil mas mahusay ang battle-hardened Vietnamese troops kumpara sa People's Liberation Army o PLA noon. Sa madaling salita, lumalaban ng husto ang Vietnam. Lumalaban ito para pigilan ang mga mananakop na pumasok. At kapag nakapasok na sila, lumalaban ito para palayasin sila. Ang pagpapanatili ng presensya sa Vietnam ay nangangailangan ng constant alertness dahil maaaring mangyari ang isang atake anumang sandali. Pero hindi lang yan. Natutunan ng mga puwersang Amerikano noong kanilang invasion na ang pakikipaglaban sa mga sundalong Vietnamese sa Vietnam ay hindi madaling gawain. Ang bansa ay puno ng malalalim na jungle terrain na nagbibigay ng sapat na camouflage para sa guerrilla warfare at kasing delikado
para sa mga sundalo tulad ng mga Vietnamese fighters na nagtatago sa loob nito. Anumang puwersa na nais sakupin ng bansa ay kailangang harapin ang jungle problem at wala pang bansa ang nakatuklas ng trik dito. Kaya hindi imposible na sakupin ng Vietnam. Ipinapakita ng kasaysayan na maaaring pumasok ang ibang mga bansa ng madali, pati na rin magtatag ng malakas na presensya ng militar. Pero ang pakikipaglaban ng digmaan doon at ang pagdepensa laban sa mga sundalong hindi titigil sa pakikipaglaban ay ginagawang imposibleng target ang Vietnam para sa invasion dahil hindi mapapayapa ang mga tao. Tulad ng Vietnam, ang Afghanistan ay may mahabang kasaysayan ng pagpapaalis ng mga mananakop, alinman sa mga hangganan nito o sa pagpapaalis sa kanila kapag nakapasok na. Natutunan ito ng Britain noong sinubukan nitong sakupin noong 1840s. Sa puntong ito, ang British Empire ay nasa rurok na ng kapangyarihan. Naipakita na nila na kaya nilang sakupin halos anumang bansa at gawing kolonya ito. Pero hindi ganun sa Afghanistan. Ang kombinasyon ng magaspang na terrain ng bansa at walang patawad na panahon, kasama ang nahahating politika nito na nagpapatuloy hanggang ngayon, ay ginawang halos imposible na masakop ang Afghanistan. Noong sumunod na siglo, nang sinubukan ng Soviet Union na sakupin ito, nalampasan nila ang ilang terrain problems sa pamamagitan ng airdropping ng mga sundalo sa bansa. Nagtagumpay sila sa paglason sa pangulo ng bansa at naglagay ng puppet leader. Pero hindi tinanggap ng mga Afghans ang invasion na ito ng tahimik. Sumunod ang brutal na 9 na taong digmaan na minarkahan ng civil conflict at pakikipaglaban sa mga Soviets na kalaunan ay humantong sa pag-atras ng Russia noong 1989. Nasugatan ng bansa, nawalan ito ng libu-libong sundalo at ayon sa History Channel, halos 1 milyong sibilyan pero nanatili itong nakatayo. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, oras na ng Amerika na sakupin. Tulad ng Soviet Union, nagtagumpay itong magtatag ng malakas na presensya sa Afghanistan, pati na rin mag-install ng isang US-friendly leader at mag-train ng mga security forces ng bansa. Pero lahat ng ito ay nauwi sa wala. Pagkatapos ng halos 20 taon sa bansa, napilitan ng Amerika na mag-withdraw nang maglunsad ng assault ang Taliban sa Kabul noong 2021. Nagtagumpay ang Taliban, nag-withdraw ang Amerika at muling naitaboy ng Afghanistan para sa masama o mabuti ang mga mananakop nito. Sa madaling salita, ito ay isang bansa na may mahabang kasaysayan ng pagiging invaded pero laging bumabalik sa state ng kalayaan. Tulad ng Vietnam, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit imposible sakupin ang Afghanistan ay dahil masyadong maraming abala ito kaysa sa halaga ng pagpapanatili ng presensya sa bansa. Ang mga political at religious division na ito ay nagiging mas lalo pang problema dahil sa relihiyosong fervor ng mga tulad ng Taliban na hindi titigil sa pakikipaglaban hanggang sa mamatay silang lahat. Ang isang invading force ay hindi lang maaaring angkinin ang teritoryo bilang kanilang sarili. Kailangan nitong lipulin ang malaking bilang ng mga Afghans and even makikita nitong nakikipaglaban ito sa mga skirmishes laban sa marami pa. Maliban na lang kung total destruction ang option at karaniwan ay hindi para sa isang invading force na nais angkinin ang mahalagang teritoryo at mga resources, hindi kayang kontrolin ang Afghanistan. Maaaring makapasok ang mga mananakop pero hindi magtatagal bago nila naisin na umalis. Ngunit mula sa isang bansa na nagpapalayas ng mga mananakop, ang susunod nating entry ay isang bansa na sobrang heavily fortified na wala talagang chance na makapasok ang iba. Switzerland. Ang kalidad ng engineering ay hallmarks ng Switzerland. Kahit sino na pinapahalagahan ang craftsmanship ng isang Swiss watch ay masasabi sa iyo yan. Totoo lalo na pagdating sa fortifications, mahirap nang sakupin ng Switzerland dahil sa lokasyon nito. Napapalibutan ng Swiss Alps, ang mga mountainous borders nito ay challenging na i-traverse at sobrang taas ng mga ito kaya't mahirap maglunsad ng anumang aerial offensive nang hindi nasispatan at napipigilan. Ang Alps ay parang isang giant roadblock para sa anumang invading forces at ginagamit ito ng Switzerland sa epektibong paraan.
Umpisahan natin sa mountain paths na kailangang tawirin ng mga mananakop para makapasok sa bansa. Pero itong mga matatarik at mabatong daan, pati na rin ang mga tunnels at tulay na naka-install sa borders ng Switzerland ay ready to explode anumang oras. Ayon sa Swiss Times, may 3,000 explosive points sa bansa at posibleng marami pa na hindi alam ng publiko. Kaya kahit anong army na magtangka na mag-invade, hindi lang mahihirapang daanan ang terrain. Kailangan din nilang isipin na baka mag-collapse ang lupa sa ilalim nila o ang mga kisame sa itaas nila. Pero wait, there's more. Sa loob ng Swiss Alps, may mga bunkers kung saan pwedeng umatras ang military ng bansa kapag kailangan. Itong mga bunkers ay nagbibigay ng shelter at perfect place para magplano ng mga tactics. May mga 20,000 bunkers na mostly interconnected sa mga bundok. Kapag may invading country, handa ang Swiss na umatake mula sa underground fortresses na halos imposibleng makita. Handa rin sila sa nuclear war. Punta naman tayo sa pinaka-obvious. Ang United States ang may pinaka-powerful na military sa mundo. Kung may bansa na magtangka na sumakop sa shores nito, haharap sila sa pinaka-advanced na weaponry at may 1.39 million active military members plus 450,000 reserves. Tanging China lang o Russia ang may tsansa. Ang Amerika rin ay may isa sa pinaka-armed civilian population sa mundo. Ayon sa statistics, 45% ng households ay may at least isang baril. Kung mawala ang freedom, siguradong ang armed forces ay back ng mga civilians na mag-i-enlist o lalaban para protektahan ang kanilang mga pamilya. May mga militia groups din na patuloy na nagtitrain para lumaban. Ang pangunahing threats ng Amerika ay China at Russia, na separated mula sa US ng Pacific at Atlantic Oceans. Ang pagtawid sa malawak na bahagi ng katubigan na ito ay delikado dahil may destroyers, submarines at ibang deep water vessels ang US na kayang sirain ng ships bago makarating sa States. Kahit ang Bering Strait ay magiging bottleneck at kailangang lumaban ng mga forces na lumapag sa Alaska para makapasok sa continental US. Sa hilaga ng India ay ang Himalayan Mountains, isang napakalaking barrier para sa ground at aerial forces. Sa northwest ay ang Thar Desert, isang arid span na may 77,000 square miles at kayang umabot sa temperatures na exceeding 100 degrees Fahrenheit. Sa southwest naman ay wet at tropical forest land na nagbibigay ng cover para sa Indian ambushes. Pagdating sa geography, parang nanalo ng global war lottery ang India. Kahit anong invading forces na magtangka na pumasok via southern coast ay sasalubungin ng malakas na navy na may 295 assets, kabilang ang halos 140 patrol vessels at 18 submarines. Ang India ay may malaking military na naghihintay. Ang army ay may 1.45 million active personnel, kasama ang halos kaparehong bilang ng reserves. Marami ring paramilitary groups na may membership na mahigit 2.5 million. Kahit sa LAC, ang border na shared ng India at China, ang India ay may higit sa 50,000 troops na stationed. At diyan nagtatapos ang listahan natin ng 8 countries na practically impossible i-invade. Sa sheer strength ng fighting forces nila o ang katatagan ng mga tao na patuloy na lalaban kahit makapag-invade ang isang bansa. Lahat ng 8 bansa sa listahan na ito ay magpapaisip sa kahit anong invading force bago subukan ang kanilang swerte. Pero ano sa tingin nyo? Ang mga reasons ba namin para sa bawat bansang ito ay fair? O may nakikita kayong tactical route papasok sa alinman sa kanila na pwedeng gamitin ng isang invading force? Ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin, papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos.
at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos.